So bago ho tayo makapakinig ng salita ng Diyos, so lahat ho tayo yumuko at manalangin. Banal at mahabaging Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, salamat po muli sa pagkakataon na ito na tinipon niyo po kami sa lugar na ito at muli po kami makapag-aral at makapakinig ng iyong banal na salita. Ngayon, salamat sa mga buhay na ibinigay niyo po sa amin sa pang-araw-araw at salamat sa pagmamahal niyo po sa amin. Nagdanak man ang iyong mahalagang dugo para sa kabayaran ng aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon, sa dakilang pagmamahal niyo po sa amin nung ikaw po ay namatay sa krus para sa kabayaran ng aming mga kasalanan. At ngayon, dahil sa dugo ng Panginoong Jesucristo, ay tinipon niyo po kami sa lugar na ito upang makapakinig ng iyong banal na salita at mai-apply po namin sa pang-araw-araw naming buhay dito sa mundong ito. At tulungan niyo po kami na patuloy na lumago sa aming pananampalataya at palakasin niyo po kami sa kabila ng kahirapan at mga pagdurusa dito sa mundong ito. Ang lahat ng bagay na nangyayari sa mundong ito, Panginoon, kung wala po ang gabay at tulong po ninyo, hindi po namin makakaya ang lahat ng ito. Kaya kami po na iyong minamahal at mga anak ay taos-puso po kami nagtitiwala po sa iyo. Panginoon, katatapos lamang po ng Ministers in Wife Retreat, maraming salamat sa patuloy niyo pong paggabay sa mga ministers at sa kanilang mga asawa. Sa kabila man po ng kahirapan na naranasan ng bawat isa na patuloy sa pangangaral ng iyong banal na salita, naway patuloy niyo po silang gabayan at ingatan. Naway sa kabila ng mga pagdurusang ito ay makapagpatuloy po sila na papangaral po ng iyong banal na salita saan sulok man dito sa bansang Pilipinas. Tulungan niyo po kami, Panginoon, at lalong-lalo na rin po yung mga Korean missionary na patuloy na nangangaral sa aming bansa po, Panginoon, at gabayan niyo rin po sila at ingatan niyo rin po sila. At yung mga kapatira na yumuyuko sa iyong harapan, may mga panalangin po sila sa iyong dakilang pangalan. Ikaw po ang lahat ng nakakaalam na ito. Naway masagot po ang lahat ng panalangin nila sa iyong harapan. At naway po, Panginoon, sa oras na ito, samahan niyo po kami at puspusan niyo po kami ng iyong banal na espiritu at ipaunawahan niyo po sa amin ang iyong salita na naayon po sa aming buhay pananampalataya. At tulungan niyo rin po ako, Panginoon, na may bahagi ko lamang ang iyong salita sa mga brothers and sisters na yumuyuko sa iyong harapan. Tulungan niyo po ako. Hindi ko po makakayang lahat ng ito kung wala po ang patnubay at gabay po ninyo. May mga kapatiran po kami na hindi po namin kasama ngayon. Kung sila man po ay dumadaan sa kahirapan ng kanilang buhay Krisyano, tulungan niyo rin po sila, Panginoon, at naway makasama po namin sila muli sa fellowship na ito at makapagpatuloy po sa Krisyanong pamumuhay. Hinihiling po namin, Panginoon, sa oras na ito, puspusan niyo po kami ng iyong banal na espiritu at karunungan. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Okay, so buksan po natin yung ating Biblia. Galatia, sa aklat po ng Galatia. Chapter 3, aklat ng Galatia, chapter 3. Galatia, chapter 3, verse 10 hanggang 14. Galatia, chapter 3, verse 10 hanggang 14. Okay, so kung nariyan na, sama-sama po natin itong basahin. Galatia chapter 3, verse 10. Sapagkat ang lahat na umaasa sa mga gawa ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa, sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat isang hindi sumusunod sa lahat ng bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan. Ngayon ay maliwanag na walang sino mang inaaring ganap na sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Subalit, ang kautusan ay hindi nakasalig sa pananampalataya, sa halip ang gumagawa ng mga iyon ay mabuhay sa mga iyon.
tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y maging sumpa para sa atin. Sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy upang kay Kristo Jesus ang pagpapala ni Abraham ay dumating sa mga hintil upang ating tanggapin ang pangako ng Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay, so ito po yung ibabahagi ko po sa inyo, yung Galatia chapter 3, verse 10 hanggang 14. So bilang Kristiyano ay mananatili tayo sa pananampalataya natin para hindi ho tayo lubusang bumagsak. Saan ba nakasalig yung pananampalataya po ng bawat isa? So kailangan yung pananampalataya po ng bawat isa ay meron pong matibay na pundasyon. Kasi kung walang matibay na pundasyon yung pananampalataya ng bawat isa, so maaari, mabilis po siyang bumagsak at mahirap na ulit siyang bumangon. No? So kailangan, maging matibay po yung pananampalataya, yung pundasyon ay napakahalaga po para po sa atin lahat. So dito, nakita po natin yung kwento patungkol po kay Abraham. Di ba ho? So alam ho natin na si Abraham ay ama ng pananampalataya. Kaya dumating din po ito sa atin lahat. Kaya sa pamamagitan ho ng pananampalataya ni Abraham, so doon po mismo ay dapat marami tayong matutunan kung tayo po mismo ay sinusubaybayan natin yung buhay po ni Abraham. No? Kaya si Abraham, so siya po mismo ay nakatira po sa Ur. Di ba ho? And then siya po mismo ay tinawag ng Diyos para pumunta ho sa lupain na ipinangako ng Diyos sa kanya. Para doon po mismo magsimula po yung binhi ng mga mananampalataya or yung pinagpahala ho ng Diyos. Kaya ang pananampalataya ni Abraham ay nakarinig ho siya ng salita ng Diyos. Yung pangako ng Diyos ay yun po mismo yung kanyang pinanghahawakan. So sa ating mga Kristiyano, meron din pong pangako ang Diyos. Di ba ho? Pinanghahawakan niyo po ba yung pangako ng Diyos para ho sa atin lahat? Di ba? Yung pangako ng Diyos ay meron po tayong sapat na katibayan sa pamamagitan ho ng Biblia. Unang-una, dumating sa atin yung kaligtasan na ibinigay sa atin ng Diyos. At nagdanak ang kanyang mahalagang dugo para sa ating mga kasalanan. So kung walang pagdanak ng dugo, so saan ho tayo mapupunta? Sa impyerno ho tayo mapupunta. Kasi ang Panginoong Kristo lamang, alam natin na siya po mismo ay namatay at nagdanak ang kanyang mahalagang dugo para sa kalinisan at kabayaran ng ating mga kasalanan. So yung kasalanan natin napakadami, miserable, sobrang dumi tayo sa harapan ho ng Diyos. Parang mahirap na itong tanggalin. Pero yung Diyos ay walang imposible para po sa Kanya. So kailangan, sa pamamagitan ng pananampalataya na ito, ay dapat dito tayo nakasalig. Magkaroon ho ng pundasyon yung ating pananampalataya. So, sa buhay po ni Abraham, so siya po mismo ay 75 years old, siya po ay tinawag ng Diyos. So, mahirap para ho sa isang 75 years old na maglakbay, papunta ho sa pangako na lupain na ibibigay sa kanya ng Diyos. So, pansinin natin, yung mga matatanda po ngayon, di ba ho, 75 years old, mahirap na po magkikilos, mahirap na pong lumakad, di ba? So, sa panahon niya, hindi ho uso ang taxi, hindi ho uso ang bus, hindi ho uso yung motor. Pero sa panahon niya, talagang naglalakad lang po siya, papunta ho dun sa lupain. Pero, habang sa paglalakbay po niya, imposible na hindi ho siya nagkasakit. Napaka-imposible rin po na hindi ho siya nag-aalinlangan. Di ba? Pero, siya po mismo ay nagpatuloy pa rin. Nagpatuloy pa rin, dumating siya sa Caldeo, dumating din po siya sa Egypt, and then bumalik ulit siya sa Caldeo. Pero, yun po mismo, ay umaasa pa rin po siya sa Panginoon. Lubos siyang umaasa po sa Panginoon. So, tingnan natin, saglit, sa Genesis chapter 12. Genesis chapter 12. Verse 1 hanggang 4. So, babasahin ko, sundan niyo lamang. Sinabi ng Panginoon kay Abram, umalis ka sa iyong lupain,
sa iyong mga kamag-anak sa bahay ng iyong ama at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging isang pagpapala. Pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo. At sa pamamagitan mo, ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Kaya umalis si Abraham ayon sa sinabi sa kanya ng Panginoon at si Lot ay sumunod sa kanya at si Abraham ay may 75 taong gulang nang umalis siya sa Haran. So, ilang taon po siya? 75 years old nang umalis po siya sa Haran. So, napakahirap po para sa kanya. Ano po yung dala-dala po niya? Yung promise ho ng Diyos na hindi po siya pababayaan. Yun po yung kanyang pinanghahawakan. Sana, sa pamamagitan ho ng buhay ni Abraham, ay ganoon din po yung buhay natin, na panghahawakan din ho natin kung ano po yung tinuturo ho sa atin ng Diyos. Di ba? So, maaari, doon sa lugar niya, ay marami ho siyang kayamanan. Marami ho siyang ari-arian. May mga mahal sa buhay din po siya. Doon po mismo sa Haran. Pero pilit niyang umalis. Dahil yun po mismo ang utos ho ng Diyos. Pag kayo po ay sinabihan ng Diyos, umalis ka sa iyong bahay ngayon din. Kaya niyo po kaya? Pag sinabi ho ng Diyos, pumunta ka sa lugar na iniutos ko sa iyo. Doon kita pagpapalain. Dahil sa lugar na yan, hindi ka pagpapalain. Di ba ho? So sa tingin po ninyo, madali o mahirap? Mahirap. Di ba ho? Mahirap. Lalong-lalo na kapag marami ka nang naipon doon, naipundar ka na, buong buhay mo. Doon ka nang ipinanganak. Di ba ho? Doon ka na ipinanganak, dapat doon ka rin mamamatay. Ganun ba? Di ba ho? Ganun ho minsan yung isip ho natin. Pero ito po mismo si Abraham, ay sumunod po siya, umalis po siya sa lupain ng kanyang mga kamag-anak. No? Umalis po siya sa lupain ng kanyang kamag-anak. Kaya sa 75 years old, so mahirap para sa kanya kung iisipin ho natin itong mabuti. Wala siyang anak. Di ba? Dalawa lang naman po sila mag-asawa, pero kasama si Lot. Di ba? Pero sumunod po siya sa Panginoon. Kaya si Abraham, alam natin na siya po mismo ay ama ng mananampalataya. Ama ng mananampalataya. Kaya nga, ang lahat ng sa lupaing ito, sa buong mundo, ay pinagpapala dahil kay Abraham. Dahil siya po mismo ay larawan ng mananampalataya. So, tingnan natin sa Hebreo chapter 11. Hebreo chapter 11. Hebreo chapter 11, verse 8 hanggang 10. Verse 8 hanggang 10. So, babasahin ko po. Sa pananampalataya si Abraham, nang tawagin ay sumunod upang pumunta sa isang lugar na kanyang tatanggapin bilang pamana at siya ay pumunta na hindi nalalaman ang kanyang pupuntahan. Sa pananampalataya, siya ay dumayo sa lupaing pangako na tulad ng sa ibang lupain at naninirahan sa mga tulda na kasama sina Isaac at Jacob na kapwa mga tagapagmana ng gayunding pangako. Verse 10, basahin po natin. Sapagkat siya ay umasa sa lunsod na may mga kinasasaligan na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. So sabi ho dito, sa pananampalataya sa Abraham nang tawagin, siya ay sumunod. Pumunta sa isang lugar na hindi niya alam. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya doon. Saan lang po siya nakatira? Sa tolda lang. Di ba yung isang manlalakbay ay meron po siyang tolda, tent, para may pansamantalang tirahan. Pansamantalang tirahan. Di ba ho? So, ibig sabihin, hindi pa totally fixed doon yung buhay niya. Doon po mismo sa paglalakbay niya. Dahil hindi pa po siya nakarating doon sa lugar ng pangako ng Diyos. Kapag dumating na siya doon, so maaari doon po siya magtayo ng magandang bahay. Di ba? Magtayo ng magandang bahay. Kagaya nito, nung tayo po mismo ay naligtas, tayo din po ay naglalakbay.
Yung buhay natin dito sa mundong ito, yung mga ari-arian natin, parang tent lang po yan, temporary lamang. Pero yung tunay na pangako ng Diyos doon po mismo sa langit. Tayo po mismo doon, doon po mismo tayo pagpapalain ng gusto ng Diyos dahil doon wala nang mga kahirapan at mga pagdurusa. Pero dito, sa pananampalataya ni Abraham, sabi dito, sa pananampalataya, siya'y dumayo sa lupaing pangako na tulad ng sa ibang lupain. So, naninirahan siya sa mga tulda. No? Yun po mismo ang nangyari po sa kanya. Kaya, siya po mismo ay sumunod. So, meaning, ano pong meaning po ng umaasa? Di ba? Yung umaasa, meron pong lubos na pagtitiwala. Di ba? Pinagkakatiwalaan niya. Umaasa siya na mangyari sa kanya yon. Kasi sinabi ng Diyos, kayo po, nagtitiwala po ba kayo sa Diyos? Umaasa po ba kayo sa Diyos? Yes, dapat ang isang Kristiyano, nung narinig natin yung sakripisyo ng Panginoong Jesucristo para sa atin, para hindi tayo mapahamak sa impyerno, dapat nakasalig din yung pananampalataya natin sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, sa buong buhay natin ngayon, dapat sa Diyos lamang po tayo laging umasa. Sa Diyos lamang po lagi tayong umasa. And then, sabi dito, yung kinasasaligan. Ano po yung kinasasaligan? Yung kinasasaligan, ito po mismo yung pundasyon. Yung pundasyon ng pananampalataya. So, kailangan yung pundasyon na ito, dapat ito po mismo ay matibay na tumayo yung pundasyon na ito. Kaya, kung walang pundasyon, ano po mangyayari? Kapag walang pundasyon, mabilis itong bumagsak. Diba? Mabilis po itong bumagsak kung walang pundasyon. Parang kagaya nito, yung building na ito, hindi pwedeng una yung third floor. Diba? Hindi rin una pwede yung biga. Anong una? Pundasyon muna para tumayo ito ng matatag at matibay. So, ganun din po tayo. Nung tayo po mismo ay na-save, di ba, tinatawag ho sa bawat isa ay baby Christian. Di ba? Ang isang bata, kailangan dahan-dahan siyang tinuturuan sa paglalakad. Mayroon pong nag-aalalay po sa kanya. Ganon din po sa Kristyanong pamumuhay natin, yung Diyos po mismo ang nag-aalalay ho sa atin sa pamamagitan ho ng kanyang salita. So kailangan ang salita niya dapat lubos na tanggapin, lubos na unawain, lubos na isapuso at isabuhay. Para ano po? Ito po mismo ang makakatulong sa atin na ang Diyos po ang gumagabay at umaakay sa atin sa tamang landas ng ating buhay pananampalataya. Kagaya ni Abraham, doon po mismo siya lamang ay lubos na umasa ho sa Panginoon. So balik ko tayo sa Galatia. Galatia chapter 3. Galatia chapter 3. Verse 6 hanggang verse 9. Galatia chapter 3, verse 6 hanggang 9. Sabi po dito, kung paano si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at ito'y ibinilang sa kanya na katuwiran. Kaya't inyong nakikita na ang mga sumasampalataya ay mga anak ni Abraham. At ang kasulatan na nakakaalam ng una pa man, naaaring ganap ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya, ay ipinahayag ang ebanghelyo ng una pa man kay Abraham na sinasabi, sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Dahil sa ebanghelyo, tayo po mismo ay naligtas. Dahil sa salita ng Diyos, tayo po mismo ay naligtas. Ito yung pangako ng Diyos. Ito yung mahalaga para sa atin. Kaya pinanghahawakan dapat ng isang Kristiyano yung pundasyon na ito. Kung walang pundasyon, saan nakasalig yung pananampalataya mo? Kaya marami yung mga tao, pag tinatanong mo sila, ligtas ka na ba? Bahala na ang Diyos. Bahala na ang Diyos. Kayo po, papayag po ba kayo na sasabihin na sa impyerno ka mapupunta? Kaya sabi, bahala na ang Diyos. Hindi ganon. Dapat, nakasalig ang pananampalataya at mayroon pong pundasyon dapat. No? Mayroon pong pundasyon dapat. And then, ano ang naging pakinabang sa pananampalataya? So, kailangan habang
mayroon na tayong pananampalataya, anong mga pakinabang nito para sa atin lahat? Hindi lamang dapat na yung pananampalataya ko ay namatay si Kristo para sa akin. So meron pong pakinabang ito. Meron pong pakinabang ang pananampalatayang ito. At ito po mismo ay nagtuturo ho sa atin kung papaano maging matibay ang pundasyon ng ating pananampalataya. Para hindi ho tayo mabuwal, para hindi ho tayo pabago-bago, para meron pong katatagan yung pananampalataya natin. Sa Roma, so una, yung pananampalataya natin, dapat meron pong kapayapaan sa sarili. Meron kapayapaan sa sarili. Bawat isa dapat meron ito. Yung pananampalataya, meron pong kapayapaan. Hindi po dapat walang kapayapaan. So sa Roma chapter 5, Roma chapter 5 verse 1. So basahin po natin sa Roma chapter 5 verse 1. Kaya't yamang tayo inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So, una, yung pananampalataya natin ay meron dapat tayong kapayapaan. So, dati wala tayong kapayapaan dahil hindi natin nakikilala ang Diyos. Walang kasiguraduhan yung buhay natin nung hindi natin nakikilala yung Diyos. Pero nung nakilala natin ang Diyos, dito, meron na po tayong kapayapaan. Kapayapaan saan po? Sa pisikal? Hindi po. Sa espiritual. Meron tayong kapayapaan. So, ibig sabihin, hinahawakan natin itong mabuti na merong kapayapaan, tiwala at tiwasay sa Diyos. Na hindi ako mapapahamak sa impyerno. Hindi ako mapapahamak sa impyerno. At hawak ako ng Diyos. At meron akong kapayapaan at kasiguraduhan na makasama ako sa langit. Kaya sabi dito, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Meron tayong freedom na makapasok ho tayo sa kaharian ng Diyos sa langit. Hindi na natin iisipin na baka ako'y mapapahamak, baka ako'y mapunta pa sa impyerno. Kung ganon, delikado yung pananampalataya mo. Kapag nasa isip mo at sa puso mo, baka hindi ako sure na sa langit ako mapupunta. Baka hindi mo pa naunawaan yung salvation mo. Baka dito lang, hindi bumaba sa puso. So napakahalaga, dapat unawain yung salvation para meron kang kapayapaan. Pero kung inaalala mo pa rin na baka sa impyerno ako, so ibig sabihin, wala ka pa rin tunay na kapayapaan sa sarili mo, sa iyong espiritu. Kasi hindi ka sigurado kung sa langit ba ako, sa impyerno ako. Pero kung nakilala mo yung ginawa ni Kristo, so meron ka ng kapayapaan sa sarili mo. Meron kang kapayapaan. At nagtitiwala sa Diyos. Nagtitiwala sa Diyos. So chapter 1, sa Roma, chapter 1, verse 7, sabi po dito, sa lahat ninyong nasa Roma, na sa mga iniibig ng Diyos, mga tinawag na banal, sumayin nyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. So sabi po dito, ipinahayag na ang anak ng Diyos na may kapangyarihan, sa lahat ng inyong mga nasa Roma, na mga iniibig ng Diyos, mga tinawag na banal. No? Sumayin nyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Saan nagmumula po yung kapayapaan natin? Sa sanlibutan ho ba? Sa sarili po ba? Hindi po. Nagmumula sa Diyos at sa Panginoong Hesukristo. May binanggit po ba dito ibang Diyos? Wala pong binanggit dito kung saan tayo magkakaroon ng tamang kapayapaan sa sarili natin. Wala po, kundi yung Diyos Ama at ang kanyang anak, ang Panginoong Hesukristo. Doon tayo nagkaroon po ng tamang
kapayapaan. No? Kaya chapter 4, sabi po dito sa chapter 4, verse 4, sabi po dito, at ipinahayag na ang anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay mula sa mga patay na ito'y si Kristo na Panginoon natin. So sabi dito, ipinahayag ng anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng kabanalan. So dati wala tayong gabay ng Holy Spirit. Kaya dati nagpapatuloy pa rin tayo sa paggawa ng kasalanan at walang takot sa paggawa ng kasalanan. Pero nung nasave tayo at naunawaan natin yung salvation ng Diyos na ibinigay sa atin, so meron na ho tayong takot. Tama ho ba? May takot. Bakit? Meron na pong kasamang Holy Spirit. Ay bawal yan. Kasalanan niyang ginagawa mo. Mali yan sa harapan ho ng Diyos. Kaya meron ng takot. Meron na pong takot sa sarili. Dahil nakatingin na yung Diyos, hindi na ikaw ang nakatingin hindi na ikaw ang nag-iisang nakatingin kapag ikaw po mismo ay gumagawa ng kasalanan. No? Kundi kasama mo na ang banal na Espiritu. Kaya dito, sabi dito, sa pamamagitan ng pagkabuhay mula sa mga patay, na ito'y si Jesucristo na Panginoon natin. So kung hindi nabuhay ang Panginoong Jesucristo nung siya ay namatay, so anong mangyayari ho sa atin? So, ibig sabihin, ang pagpapahayag ng Panginoong Jesucristo nung nabubuhay siya ay walang kabuluhan. Pero, ipinangako niya, sinabi niya na muli siyang mabubuhay sa ikatlong araw. At ito ay nangyari. No? Yun po mismo ay pangako ng Diyos na ganoon din po mangyayari po sa atin lahat. No? Tayo ay mamamatay, pero tayo po mismo ay mabubuhay. Kaya yun po yung pangako ng Diyos. Kaya yung pananampalataya, nagkaroon na tayo ng tamang kapayapaan sa sarili. So pangalawa, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Pangalawang pundasyon ng pananampalataya natin. Sigurado ako, ligtas ako. Sigurado ako na meron na akong buhay na walang hanggan. Lahat po ba kayo dito meron na kaligtasan? Meron na po kayong buhay na walang hanggan? Yes, lahat tayo. Pero kung wala pa, delikado po yan. Delikado kung wala pa. Kaya sa Roma, chapter 10, so dito alam po natin at memorize po ng bawat isa, pero kailangan na natin buksan. Sa Roma, chapter 10, verse 17. Verse 17, sabi dito, kaya ang pananampalataya ay nagagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Ito yung nangyari ho sa atin. Di ba? Dati, yung pananampalataya natin, bahala na ang Diyos. Kung sa impyerno ako, okay lang. Kung sa langit, swerte ko. Kasi hindi natin alam yung ibanghelyo at yung mensahe ng Diyos para ho sa atin. Hindi natin alam. Pero nung napakinggan natin itong Biblia, yung salita ng Diyos na ipinangaral ho sa atin, sabi dito, nagsimula yung ating pananampalataya sa pakikinig. Diba? Dati nabuhay tayo sa sarili lamang natin sa sariling desisyon, sa sarili nating pananampalataya na hindi nakasalig sa Biblia, na hindi nakasalig sa salita ng Diyos. Kaya bahala na. Kaya yung pananampalataya noon gumigewang. Pero yung pananampalataya ng isang Kristiyano, ngayon matatag at matibay dahil sa salita ng Diyos. Dahil sa salita ng Diyos. Kung walang salita ng Diyos ang pananampalataya mo, delikado po yan. Babagsak ka saan? Sa impyerno. Delikado po yan. Kaya dito, sabi ho dito, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kaya hanggang ngayon, ang salita ni Kristo ay tuloy-tuloy pa rin na pinapakinggan ng mga Kristiyano. Bakit? Kailangan kasi matibay yung pananampalataya. Kailangan nakasalig sa salita ni Kristo ang pananampalataya ng isang Kristiyano. Hindi sa sarili lamang, kundi dito po mismo nakabase sa Biblia. Kaya dito, ang katotohanan, di ba? Yung katotohanan yung nagpalaya sa atin. Kung walang katotohanan, hindi tayo mapalaya. Tayo po mismo ay hostage ni Satanas.
Dahil siya po mismo ang naghahari dito sa sanlibutan ito. Dati, ganun ang buhay natin. Hostage tayo sa sanlibutan ito. Dahil kay Satanas. Kaya sa Juan chapter 10, sa Juan chapter 10, verse 28. Sa Juan chapter 10, verse 28. So basahin po natin. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. So ito yung pangako ng Diyos nung nagkaroon na tayo ng pananampalataya nung narinig natin yung salita ni Kristo. Sabi dito, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak. Sigurado, 100% na hindi mapapahamak ang isang Kristiyano na meron ng tamang pananampalataya. Hindi hinahayaan ng Diyos na mapapahamak ang isang tao doon sa impyerno. Ano ang nais ng Diyos? Nais ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Pero ano naman ang nais ni Satanas? Nais ni Satanas na lahat ng tao ay mapahamak sa impyerno. Pero ilan lamang po ba ang maliligtas? Kakaunti lamang po ang maliligtas at marami po yung mapapahamak. Kaya sana, isa doon yung mga mahal natin sa buhay na makasama ho natin sa langit. Hindi ho sila mapapahamak sa impyerno. Dahil yun po mismo ang nasa ni Satanas. Ang nasa ni Satanas ay lahat ng tao ay linlangin sa pamamagitan ng mga tradisyon na nangyayari sa panahon po natin ngayon. Maraming tradisyon na nangyayari sa panahon natin ngayon na hindi nakasalig dito po mismo sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, yung tradisyon na yan, galing lamang po yan sa gawa ng tao. Hindi po mismo galing sa kalooban ho ng Diyos. Kaya ang isang Kristiyano dapat ganito. No? Ganito siya dapat. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking mga kamay. Kahit tayo po mismo ay dumadaan sa mga tukso ng dyablo, ni Satanas, pero anong sabi ng Diyos? Hindi na kayo mapapahamak. Hindi na kayo mapapahamak. Pero yung dyablo, pilit tayong tuksuin para hindi ho tayo magamit sa iglesia ng Diyos. Hindi tayo magamit po sa church. Pero sabi, dapat maging matibay, matatag lahat tayo. Matatag lahat tayo sa tukso ng dyablo. Bakit? Ang pinupuntirya ng dyablo, tayo po mismo mga Kristiyano. Tayo po mismo mga Kristiyano ang pinupuntirya. Ang mga taong ligtas, hindi ho sila pinupuntirya ni Satanas o ng dyablo. Bakit? Hinayaan sila magpatuloy na patuloy sa paggawa ng kasalanan. Nananatili sila matigas yung kanilang puso, na ayaw makinig at ayaw manampalataya sa Ebanghelyo. Ganon ang kanilang nagagawa sa buhay nila pang araw-araw. Pansinin natin ngayon, piyesta. Ano ang nangyayari ngayon? Diba? Kasiyahang temporary. Pero kinabukasan, sakit sa ulo, sakit sa bulsa, kasi maraming utang. Tama ba? Ganon ang nangyayari. Ang daming hugasan, sakit sa katawan, pagod physical. Pero spiritually, ano ang nangyayari sa kanila? Kapahamakan ang naghihintay sa kanila. Kapahamakan. Bakit? Dahil hindi nakabase yung pananampalataya nila sa Ebanghelyo, sa salita ho ng Diyos. Kaya tayo, sabi dito, hindi na kayo mapapahamak na. Hawak na tayo ng Diyos. Hawak na tayo ng Diyos, hindi na tayo mapapahamak. Yun po yung promise niya sa ating mga Kristiyano. Kaya sa Efeso chapter 2, Efeso chapter 2, verse 8. Efeso chapter 2, verse 8. So, basahin po natin. Sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. So sabi dito,
Sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Diba? Kanina sa Roma, chapter 10, verse 17, napakinggan natin yung salita ni Kristo. Diba? Doon din po nagsimula yung ating pananampalataya. Kaya sa Ephesians chapter 2, verse 8, sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kasi meron na tayong narinig. Meron na tayong narinig, naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya natin doon sa ginawa ni Kristo. Dahil, bakit po? Dahil habang nakikinig tayo, kalooban ng Diyos, nais ng Diyos na tayo ay maligtas. Binuksan niya yung ating spiritual na mata at makita natin ang spiritual na biyaya ng Diyos na ibibigay sa atin. Hindi biyayang physical, kundi biyayang spiritual na ibinigay sa atin. Kaya sabi dito, ito ay kaloob ng Diyos, hindi ng kalooban natin, kundi kaloob ho ito ng Diyos. Na nais niya ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Lahat po ba kayo ay nakarating na sa pagkakilala ng katotohanan? Yes. Dapat ang Kristiyano, meron pong ganon, nakarating na sa pagkakilala ng katotohanan. Kaya dahan-dahan natin nakikilala ho yung Diyos at yung sarili natin sa takbo ng sanlibutan ito. Okay? Kaya sa Juan, chapter 3, Juan chapter 3, verse 15. Verse 15 hanggang 16 po. Sa Juan chapter 3, verse 15 hanggang 16. Upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang Kanyang tanging anak upang ang sino man sa Kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So sabi ho dito sa verse 15, upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa verse 16, ito yung pag-ibig ng Diyos sa atin lahat. Kahit anong lahi ka, yun ang pag-ibig ng Diyos. Kaya dito, sabi dito, kung sino man ang sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo at naunawaan niya yung ginawa ng Panginoong Jesucristo, doon po mismo, sabi dito, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Kaya sa panahon natin ngayon, marami hong mga tao na iba-ibang pananampalataya. Di ba ho? Kasi sa panahon natin ngayon, ano ho bang nakikita sa panahon natin ngayon? Maraming mga Diyos-Diyosan sa panahon natin ngayon. Yung mga bagay na iyon ay dapat hindi sinasampalatayanan. Kundi, ang Panginoong Jesucristo ang dapat sampalatayanan. Di ba? Kaya maraming mga tao na pabago-bago yung kanilang pananampalataya. Sinabi po ba dito may ibang Diyos maliban sa Panginoong Jesucristo? Wala po. Walang iba na ang Panginoong Jesucristo lamang ang magdadala sa langit. Ang Panginoong Jesucristo lamang ang tulay lahat ng mga tao para makatawid doon sa Kanyang kaharian. Ang Panginoong Jesucristo lamang. Wala na pong iba. Kaya dito sabi, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang Kanyang tanging anak upang ang sino man sa Kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Huwag mapahamak. Kaya isinugo niya ang Kanyang bugtong na anak dahil ang lahat ng tao mapupunta sa impyerno kung hindi namatay ang Panginoong Jesucristo. Dahil yun ang kalooban ni Satanas eh. Ang kalooban ni Satanas, linlangin ang lahat ng mga tao, bulaging espiritual, at ipakita ang lahat ng mga bagay na kailangang pisikal. Para ang mga tao hindi makapag-focus sa salita ho ng Diyos. Mga karangyaan sa buhay. Yun po ang plano ni Satanas. Di ba? Naalala natin, nung pagkatapos mabautismuhan ng Panginoong Jesucristo, ano ang pinakita ni Satanas? Ang pinakita ni Satanas ang lahat ng mga karangyaan dito sa sanlibutan. Kaya ganun na lamang ang ginagawa ni Satanas sa mga tao. Nililinlang niya sa pamamagitan ng mga bagay na nakikita, hindi sa mga bagay na espiritual. Kaya dito, nakita natin kung paano po tayo
inibig ng Diyos. Okay? So pangatlo, para magtagumpay tayo sa pananampalataya natin at maging matibay, pangatlo, ibinigay na sa atin ng Diyos kung paano natin mapagtagumpayan yung takbo ng sanlibutan ito. Kung paano natin mapagtagumpayan. Kailangan sa pamamagitan ng pananampalataya natin, maging matibay tayo na kailangan labanan natin yung takbo ng sanlibutan ito. Yun po yung pangatlo. So tingnan natin sa unang Juan, chapter 5. Sa unang Juan chapter 5, verse 4. Unang Juan chapter 5 verse 4 hanggang verse 5. So sabi dito, sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumaig sa sanlibutan. At ito ay tagumpay na dumadaig sa sanlibutan. Sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Sino ang dumaig sa sanlibutan? Kundi ang sumasampalataya, si Hesukristo ang anak ng Diyos. So sabi dito, ang lahat ng bawat ipinapanganak, hindi po yung baby, kundi ang bawat isinilang spiritual. Dinadaig niya ang sanlibutan. Dapat ang lahat ng mga Kristiyano, hindi magpadaig sa sanlibutan, kundi dapat tayo ang manalo sa sanlibutan ito. Hindi yung sanlibutan ang magpabagsak sa atin. Dahil nakikita natin ang lahat ng bagay na yan. Sabi ng Diyos, gugunawin ko yan sa pamamagitan ng apoy. Sisirain ko yan sa pamamagitan ng iba't ibang mga sakuna dito sa sanlibutan ito. Di ba? Mga lindol, mga pagbaha, mga gera. Lahat ng bagay na yan, sabi, wawasakin. So, sinasabi dito, ang bawat isinisilang na ipinapanganak, yun po mismo ang nagtatagumpay sa sanlibutan. So, ibig sabihin, ang bawat Kristiyano na nangangaral ng salita ng Diyos at ang bawat na ipapanganak na mga Bibi-Kristyan, ibig sabihin, tayo, mga Kristiyano, ay nagtatagumpay sa laban ng sanlibutan ito. Kaya sabi dito, sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan, at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan ang ating pananampalataya. Yung pananampalataya natin, kailangan ito maligtas. Kailangan ito maligtas. Kailangan gagawa ako ng paraan na ito ay maligtas para mapagtagumpayan ko yung tukso ng dyablo para sa kanya. Bakit? Ang lahat ng mga taong hindi ligtas, hosted sila ni Satanas, hosted sila ng dyablo, at isa tayo dati doon. Nakawala na tayo sa hostage na iyon. Nakawala tayo. Kaya sabi dito, sino ang dumadaig sa sanlibutan? Kundi ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Sino ito? Sila po ba o ang tunay na Kristiyano? Ang tunay na Kristiyano ang sumasampalataya na dapat dumaig kay Satanas, tumalo kay Satanas. Hindi dapat tayo magpatalo. Di ba? Sa buhay Kristiyano natin, imposible bawat isa sa atin ay hindi natutukso. Natutukso kayo, tama po ba? Gadget, at kung ano-ano pa mang tukso. Di ba po? Dapat hindi magpadaig ang isang Kristiyano. Yun ay bitag ni Satanas na linlangin ka para hindi mo maibahagi yung salita ng Diyos sa mga mahal mo sa buhay. And then, ano po ang sabi ng Diyos para matalo siya? Di ba? Ang isang Kristiyano, dito sa sanlibutan, ang bawat Kristiyano na naliligtas, tayo po mismo ay sundalo na po ng Diyos. Di ba? Tayo po mismo ay sundalo ng Diyos. Hindi na tayo taga sanlibutan, kundi tayo po mismo ay makalangit na. Tayo po mismo ay dayuhan na dito. Pero, habang nanatili tayo sa sanlibutan ito, tayo po mismo ay sundalo ng Diyos. Di ba dapat sundalo, meron po mga yung mga panlaban. Di ba? May mga armas dapat tayo. Pero, bilang sundalo ng Diyos, di ba, may armas tayo. Kagaya ng mga sundalo dito sa lupa, yung mga
sa iba't ibang mga bansa at sa bansang Pilipinas na ipinagtatanggol yung bawat bansa. Pero tayo, may ibinigay ang Diyos sa atin na sandata para madaig natin ito. Para madaig po natin yung sanlibutan. So, tingnan natin. Efeso, chapter 6. Efeso, chapter 6. 16, 17. Efeso, chapter 6, verse 16 at 17. So, pwede ho basahin natin, 16 hanggang 17. Efeso chapter 6, verse 16 and 17. Kasama ng lahat ng mga ito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na sa pamamagitan nito ay inyong masusugpo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. At taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Anong sabi ho dito? Ano po yung sandata ng isang mananampalataya? Salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Pero kung hindi mo tinatanggap yung salita ng Diyos, papaano tayo magtatagumpay? Papaano natin mapaglabanan si Satanas? Kaya sabi ho dito, ang apoy, nag-aapoy na palaso ng masama. Di ba ho? Paglabas natin dito, titirahin na kagad tayo ng kasalanan. Di ba? Titirahin na kagad tayo ng tukso. Kaya nga, meron tayong Wednesday sermon, fellowship, recharge yun. Para ano po? Salita ng Diyos para magkaroon ho tayo ng sandata sa sarili natin. Kung walang sandata, ano po mangyayari? Babagsak na naman ulit. Babagsak na naman ulit at matagal na naman ulit makabangon, makarecover. Matagal na naman siya ulit makarecover. Minsan, inaabot ng 3 months, inaabot ng 6 months, taon pa nga minsan eh. Tama ho ba? Bakit? Dahil hindi niya tinanggap yung salita ng Diyos na para sa kanya. Ang salita ng Diyos, ito po mismo yung sandata natin para mapagtagumpayan natin yung sanlibutan ito. Kaya, verse 10 hanggang 15, babasahin ko, sundan niyo po. Sa kauli-ulihan, patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon. At sa kapangyarihan ng kanyang lakas, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo'y makatakas laban sa mga pakana ng dyablo. Sapagat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan. Laban sa mga kapangyarihang di nakikita na naghahari sa sanlibutan sa kadilimang ito. Laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo makatagal sa araw ng masama at kung magawa na ninyo ang lahat ay tumayong matatag. Kaya't tumindig kayo na ang inyong mga baywang ay bibigkisan ng katotohanan na suot ng baluti ng baywang at kasuotan ng inyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. So, sabi dito, una, ang isang Kristiyano mayroon ng pananampalataya at kung mayroon ng pananampalataya, sabi magpakalakas ka sa Panginoon. Ang salita ng Diyos ang magpapalakas sa atin lahat. Guide sa buhay ng isang Kristiyano. Para ano po? Para hindi na lumihis. Para hindi na magduda sa pananampalataya. Kaya sabi ng Diyos, taglayin ninyo. Taglayin ninyo yung kasuotang ito. Ito yung armor ng mga Kristiyano. Di ba? Kaya halimbawa, kapag ikaw po ay nagmumotor, nakulang ka sa baluti, lalo-lalo na helmet, ano ang nangyayari sa'yo? May huli, minsan may aksidente. Di ba ho? Mga sakuna na nangyayari. So, ibig sabihin, hindi mo na protektahan yung inyong physical na katawan kapag kulang ka sa gear. Ganon din po tayo. Bilang isang sundalo ng Diyos, dapat complete gear tayo. Ito po mismo yung baluti ng isang Kristiyano. So, kailangan yung salita niya tanggapin. Hindi dapat hinahayaan na lamang na matapon ang lahat ng ito. Kasi, sabi dito,
ang lahat ay pakana ng dyablo. Kung walang baluti, ano ang mangyayari ho sa atin? Tuluyan tayong babagsak, tuluyan tayong sirain, lalong-lalo na yung relasyon natin sa bawat isa. Sisirain po ito ng dyablo, wawasakin ito ng dyablo. Para hindi ho tayo makapag-focus sa Ebanghelyo ng Diyos, sa salita ho ng Diyos. Kaya sabi ho dito, isuot ninyo ang buong kasuotan ng pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng dyablo. Sa pakana ng dyablo. Tayo po dito sa mundong ito ay marami hong pakana ng dyablo para sa Kristiyanong pamumuhay natin, para ibagsak tayo. Diba? Marami tayo na nasaksihan na bumagsak ang Christian life. Mahirap ulit makabangon, maraming mga problema, maraming mga pagsubok na nangyayari sa buhay. Pero anong sabi ng Diyos? Taglayin ninyo yung salita niya. Tanggapin ninyo yung kanyang salita. Dahil ito po mismo yung baluti ng isang Kristiyano. No? Baluti ng isang Kristiyano. Kaya sa Roma chapter 8, sa Roma chapter 8, verse 37 hanggang 39. Sa Roma chapter 8, verse 37 hanggang 39. So, babasahin ko, sundan niyo po. Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya na nasa atin ay umibig, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga makapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alinpamang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo Jesus na Panginoon natin. So sabi dito, lubusin ninyo ng higit na matagumpay. Kahit anong mga nangyayari sa buhay natin, walang magtatagumpay sa pag-ibig ng Panginoong Hesukristo. Kahit ang anghel man, kahit ang mga pinuno man ng sanlibutan, walang makadaig sa pag-ibig ng Panginoong Hesukristo. Walang makataglay ng lahat ng ito. So ibig sabihin, hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo Jesus na Panginoon natin. Walang makapaghiwalay sa mga ito, sa pag-ibig ng Diyos para sa atin lahat. So pansinin natin, sa mundong ito, alam natin, tayo po mismo ay isang dayuhan. Tayo po mismo ay isang mananakop dito sa mundong ito. Mananakop ng mga espiritu. Pansinin natin, yung church natin, dito lamang po sa bansang Pilipinas, ilang lugar na yung nasakop natin. Diba? Tayo po mismo ay isang mananakop dito sa sanlibutan ito. Diba dati, kapag may mga gera, nasakop tayo ng Hapon, Amerika, Kastila. Diba? Sinakop tayo. Pero tayo, nananakop tayo sa bansa natin. Nananakop tayo para saan? Para sa mga naliligaw na kaluluwa. Kaya sabi ng Diyos, tayo'y higit pa sa mga nagtatagumpay. Tayo higit pa sa mga nagtatagumpay. Bakit? Dahil pinagtatagumpayan natin yung laban para sa pakana ng dyablo. Kung hindi tayo nagtatagumpay, so maaari yung church natin iilan pa lamang. Pero pansinin natin, mga brothers and sisters, kung paano kumilos ang Diyos sa lahat ng mga Kristiyano. Di ba ho? Ilang mga church na sa Pilipinas, ilang mga mission branch na sa Pilipinas, so tayo po mismo ay mananakop dito sa sanlibutan ito. Tayo po mismo ay mga dayuhan. So tayo po, dapat pansinin natin yung pananampalataya natin. Ang bilis natin lumago. Mabilis lumago yung church natin dahil sa prayer, sakripisyo ng mga mananampalataya. Kung walang sakripisyo ng mananampalataya, mananalo ho ba tayo sa tukso ng dyablo? Hindi ho tayo mananalo. No? Kundi, dapat tayo'y tanggapin. Kaya dito, sa
Verse 5, so basahin din po natin. Sa verse 5, sino ang makapaghiwalay sa atin? 35, sorry, 35. Basahin natin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba? O ang kapighatian? O ang pag-uusig? O ang tagutom? O ang kahubaran? O ang panganib? O ang tabag? Sabi dito, sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sa kahirapan? Sa kapighatian? Sa mga pag-uusig? Pansinin natin, di ba? Yung mga apostol noon, marami silang nararanasan sa kanilang Kristiyanong pamumuhay. Kinukulong sila, pinapakain sila sa leon, sinusunog sila ng buhay, pinapako sila ng patiwarik, hinahati sila ng buhay, pinapakuluan sila sa mainit na mantika. Di ba? Ganun ang kanilang nararanasan. Pero ang sabi, makapaghiwalay ba ito sa pag-ibig ni Kristo? So sabi, hindi dapat. Hindi dapat ang kahirapan ang makapaghihiwalay sa pag-ibig ni Kristo. Kaya dito, sabi po, ang pag-uusig ba, tagutom ba, kahubaran ba, panganib ba? So dapat hindi ho ito makapaghihiwalay ho sa atin lahat. Dapat manatili pa rin kahit anong mangyari sa buhay natin. Bakit? Nandiyan ang Diyos. Hindi siya magbibigay ng problema o ng kahirapan sa isang Kristiyano kung hindi makakaya. Kung hindi makakaya. Sinusubok tayo minsan sa ating pananampalataya kung hanggang saan ba yung pananampalataya natin. Susuko ba ako o hindi? Di ba po? Dapat hindi tayo susuko kung ano man mangyayari sa Kristiyano pamumuhay natin. Bakit? Kapag sumuko tayo, sinong masaya? Yung Diyos mo ba o si Satanas? Si Satanas ang masaya dahil sumuko ka. Dapat hindi tayo susuko kahit ano man ang mangyayari sa buhay natin. Dahil lahat ng yan, pakana lahat ng kalaban sa nangyayari sa buhay natin. Dapat may ipaglaban natin yung buhay natin sa pag-ibig ni Kristo. Kaya sabi, sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Walang iba. Walang makapaghiwalay kahit ano man po ang mangyari. Okay? So, pang-apat. So, kailangan, meron dapat tayong paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Di ba? Tayo po mismo. Ang isang Kristiyano, dapat meron siyang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Halimbawa, alam mong may hangin. Naninindigan ka na may hangin. Tama ho ba? Naninindigan ka na may hangin. Kasi bakit? Kung walang hangin, hindi ka makakahinga. Kung walang hangin, may hangin. Kasi naninindigan akong merong hangin. Ngayon, hindi natin nakikita yung buwan at yung mga bituin. Pero naninindigan ako na mayroong bituin. Di ba? Yung puso natin. Meron tayong puso. Pero naninindigan ako na mayroon akong puso. Di ba? Yung pananampalataya, meron pong paninindigan sa sarili. Meron paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. So sa Hebreo chapter 11, Hebreo chapter 11, verse 1, Hebreo chapter 11, verse 1. So, basahin natin. Ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. So, ang buong chapter 1 ng Hebreo, ang buong chapter 11 ng Hebreo, nandito po mismo yung mga halimbawa ng mga mananampalataya. Di ba si Abraham? Hindi niya alam kung ano mangyayari sa kanya doon, kung anong dadatnan niya sa lupa ipinapangako ng Diyos. Di ba? Pero sumunod siya. Nakita niya na po ba yung lupain? Hindi niya pa nakita. Yung kanyang dinadaanan, nakita niya na po ba? Hindi niya nakita. Pero nananampalataya siya at naninindigan. Kaya dito marami ditong mga tao na halimbawa patungkol sa pananampalataya. Kay Noah, di ba? Pananampalataya ni Isaac, mga Israelita. Di ba po? So marami ditong example sa Biblia. Kay Enoch, kay Abel.
So marami dito. Kung kayo po mismo ay bumabagsak sa pananampalataya nyo, basahin po ninyo ito. Yung chapter 11. Maraming mga example dito patungkol sa pananampalataya. And then, subaybayan ninyo yung kanilang buhay doon sa Old Testament. Kung saan sila umaasa. Sa sarili ba nila o sa Diyos sila umaasa. Kaya dito, try po ninyong basahin. Kaya dito, sabi dito, ang pananampalataya, kailangan may paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi natin nakikita ang Diyos, pero alam nating may Diyos. Hindi natin nakikita ang impyerno, pero alam nating merong impyerno. Hindi natin nakikita ang langit, pero alam natin na merong langit. Kasi bakit? Dahil may paninindigan sa atin para sa pananampalataya at sa Diyos. Meron tayong isang paninindigan. At sinasampalatayan na natin ang lahat ng mga bagay na hindi natin nakikita. Sa ikalawang Korinto, chapter 5, ikalawang Korinto chapter 5 verse 7. So sabi po dito, sapagkat kami ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Sabi ho dito, kami lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. No? Hindi sa pamamagitan ng paningin. Bakit? Kapag mayroon pong paningin, marami hong matisod. Di ba ho? Yung pananampalataya nyo ba sa pamamagitan ng nakikita? Hindi ho. Dapat, hindi ho tayo doon sa nakikitang bagay. Hindi ho doon sa nakikitang bagay. Bakit? Halimbawa, sa church. Di ba sa church ay hindi lahat ay perfecto. Meron pa tayong sinful nature, nakakagawa pa tayo ng kasalanan, nakakagawa pa tayo ng pagkakamali. So, maaari yung pananampalataya mo, dahil sa katitisuran, babagsak. Kaya sabi dito, ang pananampalataya dapat hindi nakatingin sa mga bagay na nakikita. Bakit? Bawat isa sa atin, maaari, dumadaan pa ho yan sa mga pagsubok sa buhay niya. No? Dumadaan pa sa kanyang buhay Kristiyano. Kaya dapat hindi tayo tumitingin doon. Kaya sabi dito, sapagkat kami ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Hindi sa pamamagitan ng paningin. Sa Roma, chapter 8, verse 24, sa Roma chapter 8, verse 24. Sabi po dito, hanggang verse 25, sapagkat tayo'y iniligtas sa pamamagitan ng pag-asang ito, ngunit ang pag-asang nakikita ay hindi pag-asa. Sapagkat sino nga ang umaasa sa nakikita, subalit kung umaasa tayo sa hindi nakikita, hinihintay natin itong may pagtitiis. Diba? Sabi ho dito, malinaw po ito para sa atin. Sapagkat tayo'y iniligtas sa pag-asang ito. Ngunit, ang pag-asang nakikita ay hindi pag-asa. Diba? Marami dito. Ang lahat ng mga bagay na ito ay hindi ito pag-asa ng mga Kristiyano. Diba? Sapagkat sino ang umaasa sa nakikita? Sino ang umaasa sa nakikita? Halimbawa, sa mga Diyos-Diyosan sa panahon natin ngayon, maraming mga tao, doon sila lahat umaasa. Doon lahat sila umaasa sa mga bagay na nakikita nila. Ay, dito muna ako, dito muna ako. Di ba po? Doon sila umaasa sa mga bagay na nakikita. Ang Diyos ay Espiritu, dapat sumamba sa Espiritu. Hindi sa mga bagay na nakikita. Doon lamang sila umaasa. Kaya lahat ng mga taong hindi nila naunawaan yung sakripisyo ng Panginoong Jesucristo at doon lamang po sila umaasa sa mga bagay na nakikita nila, yun po mismo ay walang kabuluhan. Lahat ng yun ay walang kabuluhan. Walang kaligtasan doon. Kundi dapat umaasa dito sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi natin nakikita ang Diyos, pero umaasa tayo na mayroon pong Diyos. Yun po yung tamang pananampalataya. Okay? Kaya sa Roma chapter 8 verse 25, subalit kung umaasa tayo
sa hindi natin nakikita, hinihintay natin itong may pagtitiis. Kahit anong mangyari sa buhay natin at tukso na dumarating sa buhay natin, magtiis tayo. Magtiis tayo dapat. Bakit? Temporary lang naman ito eh. Habang buhay po ba tayo dito, tanggapin natin ang lahat ng mga pagdurusa dito at kahirapan sa mundong ito? Hindi po. Sabi, temporary lamang ito. Sabi ng Diyos, magtiis kayo, patatagin ninyo ang inyong pananampalataya. Yun ang tinuturo sa atin ng Diyos. Balik tayo sa Hebreo. Hebreo chapter 11. Hebreo chapter 11. Hebreo chapter 11, verse 6. Hebreo chapter 11, verse 6. So basahin din po natin. At kung walang pananampalataya, hindi maaaring kalugdan ng Diyos, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ay tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na umahanap sa Kanya. So sabi dito, kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Kung walang tamang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Kaya marami mga tao, nagpipray sila, naakala nila sinasagot ng Diyos yung kanilang prayer. Bakit? Dahil wala silang tamang relasyon sa Panginoon. Pero, kung tayo po mismo ay may tamang relasyon sa Panginoon, na ang Diyos po ay nakikinig. Ang Diyos po mismo ay nakikinig. Hindi niya tayo pababayaan. Kaya dito marami pong mga example sa Biblia. Dito po mismo sa chapter 11 na ito, patungkol sa mga mananampalataya. Kaya sana tularan natin yung mga halimbawang mga mananampalataya dito po mismo sa chapter 11. Bakit? Dahil marunong sila magtiis. Pinagtiisan nila kung ano ang nangyayari sa buhay nila. Lumalapit sila sa Diyos at humihingi sila ng tulong sa Diyos. Kaya balikan ko po, sabi dito, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ay tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na umahanap sa Kanya. So, mayroong gantimpala sa lahat ng humahanap sa Kanyang mayroong pong sigasig. Halimbawa, ang isang tao na hindi pa nakarinig ng salita ng Diyos, gusto niya talagang mahanap ang katotohanan at maligtas at maunawaan niya yung ebanghelyo ng Diyos. Anong unang gantimpala na ibibigay sa Diyos sa kanya? Kaligtasan. Ibibigay sa kanya yung gantimpalang iyon. Yung gantimpalang kaligtasan na ibibigay ng Diyos sa kanya. Kaya dito, sa verse 7, sa pananampalataya si Noah nang magbigay ng Diyos ng babala tungkol sa mga bagay na hindi nakikita, ay pinakinggan ang babala at gumawa ng isang daong para sa kaligtasan ng kanyang sambayanan. Sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanlibutan at siya ay naging tagamana ng katuwiran ayon sa pananampalataya. Bakit sinabi ng Diyos dito? Sa pananampalataya, si Noe nang mabigay ng Diyos ng babala tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Bakit? Dahil sa panahon nila ay hindi pa umuulan. Hindi niya pa nakikita kung paano umulan. Di ba po? Puro hamog lamang sa panahon nila. Pero sinampalatayanan ni Noah, sige, gagawa ako Diyos ng daong para sa kaligtasan namin. Gagawa ako ng daong. Sinampalatayanan niya iyon. Nung natapos na ang daong at dumating na yung paghuhukom ng Diyos, doon siya lubos na niniwala, ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ay may matuwid. Ang Diyos ay hukom. Kaya ganun din po sa panahon natin ngayon. Ano po yung babala ng Diyos sa panahon natin ngayon? Ang babala ng Diyos ay gugunawin niya ito. Ang mundong ito sa pamamagitan ng apoy. Uulanin ng apoy. Pero nakikita ho ba natin na umuulan ng apoy? Hindi pa po natin nakikita. Pero dapat natin ito sampalatayanan dahil ito po mismo ay mangyari. Ang salita ng Diyos ay mangyayari. Hindi po ito magbabago. Kung anong salita niya, yun po mismo ay mangyayari. Okay? So balik ko tayo sa Galatia. Galatia chapter 3. Balikan ho natin. Galatia chapter 3. Verse 11.
Galatia chapter 3, verse 11. So basahin nun natin ang sama-sama muli. Verse 11. Ngayon ay maliwanag na walang sino mang inaaring ganap sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. So dapat lahat ho tayo mga Kristiyano, sabi ho dito, dapat lahat tayo, ang mga matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Mabubuhay dapat tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kahit hindi pa natin nakikita yung Diyos, di ba? Pero sinasampalatayanan natin. Hindi pa natin nakikita yung langit, pero sinasampalatayanan natin. So halimbawa po, kapag kayo po mismo ay bumili ng soft drink, di ba? Kapag kayo po mismo ay bumili ng soft drinks, so, kapag bumili po kayo, iniinom ninyo, tama ho ba? Pero, kilala po ba ninyo yung gumawa? Hindi nyo kilala gumawa. Paano kung nilagyan niya ng lason? Pero lubos kayo nagtitiwala. Tama ho ba? Nagtitiwala kayo. Di ba? Hindi ninyo kilala ang gumawa. Hindi ninyo kilala ang gumawa, pero umiinom kayo. Tama ho ba? Paano kung nilagyan ng lason? Nagtitiwala. Pero nagtitiwala pa rin kayo. Tama ho ba? Sa Diyos dapat ganun din. Kilala na ninyo ang Diyos. Pero dapat mas lubos kayo magtitiwala kung ano ang mangyayari sa buhay ninyo. Tama ho ba? Lahat ng tinitinda dyan sa labas, kinakain natin. Hindi natin kilala kung sino ang gumawa, kung paano ginawa. Tama ho ba? Pero kinakain natin. Nakaupo kayo ngayon dyan, komportable kayo. Pero kilala po ba ninyo ang gumawa ng upuan? Pero nagtitiwala kayo na matibay po yan. Tama ho ba? Hindi kayo babagsak. Paano pa po kaya yung Diyos? Paano pa po kaya yung Diyos na nagpapakilala na siya sa atin, na siya ang ating Diyos na tagapagligtas at Diyos na dapat sampalatayanan. Dapat lubos ho tayo magtiwala ho sa Kanya. Lubos po tayo magtiwala po sa Kanya. So, sa awit 56, punta ho tayo. Awit 56, verse 3. So, basahin po natin. Alam ko po, memorize nyo po ito. 56 verse 3. Kapag natatakot ako, aking nilalagak ang tiwala ko sa iyo. Verse 4. Sa Diyos na pinupuri ko ang salita, sa Diyos ay nilagay ko ang aking tiwala, ang laman sa akin ay ano ang magagawa. So sabi dito, sa Diyos dapat po ay ilagak natin lahat. Magtiwala. Lubos na magtiwala ho sa Diyos. Sa chapter 62 po, chapter 62 verse 8, 62 verse 8, basahin din po natin. Magtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng panahon o bayan. Ibuhos ninyo ang inyong puso sa Kanyang harapan para sa atin. Ang Diyos ay kanlungan. Sheila. So dito sabi po, di ba? Magtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng panahon. Hindi lamang ngayon, hindi lamang bukas, hindi lamang sa susunod na taon. Sa susunod na taon na lang ako magtitiwala sa Diyos. Ngayon ay magpapalaboy-laboy muna ako. Dapat, buong panahon ho tayo magtiwala sa Diyos. Oras-oras dapat tayo ay magtiwala sa Diyos. So last po, Kawikaan, chapter 3. Kawikaan, chapter 3, verse 5 at 6. Kawikaan, chapter 5 hanggang 6. Basahin din po natin. Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya ay iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Kaya sabi po dito, di ba? Malinaw po ito para sa atin. Sa Panginoon, buong puso kang magtiwala. Hindi sa sarili lamang. Sa Diyos ka buong puso magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. No? So masarap po
kapag sa Diyos ho tayo magtitiwala. Hindi ho sa sarili nating desisyon, kundi lahat ng desisyon natin ay ilagak natin sa Panginoon, ipag-pray natin sa Panginoon ng buong puso ho natin na magtiwala ho sa Panginoon. Kaya dito, sa verse 6, sa lahat ng iyong mga lakad, siya iyong kilalanin. Hindi lamang tuwing Sunday, hindi lamang tuwing Wednesday, hindi lamang tuwing fellowship, kundi sabi po, araw-araw, sa lahat ng iyong mga lakad. Bago lumabas ng bahay, kailangan mag-pray. Pag dumating sa bahay, kailangan mag-pray. Ang Diyos ay patuloy na magagabay sa mga Kristiyano. Dahil sa paglabas natin, maraming mga tukso dyan. Maraming mga tukso na mangyayari sa buhay natin. Kaya sa lahat ng iyong mga lakad, siya iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Ang Diyos ang mag-guide sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang salita, ito po mismo yung guideline ng lahat ng anak ng Diyos. Lahat ng gusto niya sabihin sa atin, narito na. Sundin lamang at tanggapin ang lahat ng kanyang salita. Okay? So hanggang dito lamang. Lahat tayo yumuko at manalangin. Banal at mahabaging Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa iyong banal na salita. Naway maging matibay at matatag po yung aming pananampalataya. At salamat sa karunungan at kaunawaan na ibinigay niyo po sa amin. Naway ang bawat salitang ibinahagi niyo po sa bawat isa ay mapagbulay-bulayan nila sa kanilang pananampalataya at buhay Kristiyano. Ingatan niyo po ang bawat isa po, Panginoon, at gayon din po ang mga brothers and sisters na dumadaan sa kahirapan at mga pagsubok sa kanilang buhay pananampalataya. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito na ginabayan niyo po kami. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesu Kristo na aming Panginoon na tagapagligtas. Amen.